Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Ibuti sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter. Mga kapatid, ang topic natin ito ay tungkol sa pagkumpisal natin sa doon sa mga pari. Ha? Confession mga kapatid, doon sa mga pari. Ngayon, bago tayo magpapatuloy, pakinggan natin mga kapatid ang isa sa pinakamagaling na artista, si Victor Neri mga kapatid. Siya ay galing Katoliko, din na-convert sa Iglesia ni Cristo mga kapatid. Then pakinggan natin ang kanyang sinasabi at magbigay tayo ng komentary ayon sa kanyang sinasabi mga kapatid. Panoorin natin ang video ito. Si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Alam mo, kumaga kami handog ng Katolik hindi naman kami tinanong kung gusto namin maging Katoliko di ba? Isinubo lang sa amin. Hindi naman bawal magtanong, pero nagtatanong pa rin. Pero nung 15, 16, doon ka na nagtatanong. Siyempre, di ba? Kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba humans are humans, God is God? Ang pare, sabi ko, hindi ba tao, ang pare tao? Oo. Ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanya? Hindi, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. So, doon na kami nagka-class nung 16, 17 na ako. Bumalik ako. Sa teacher yon. Sige, kung tao tayo lahat, religion class yun Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal? Yung pare. Sa Diyos. Ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. Siyempre, nung bata, hindi, tama, basta yan. Okay, so nawalan ako ng ano ang Alright, yan po mga kapatid. Narinig natin ang sinabi ni Victor Neri mga kapatid. Isa ito sa magaling na aktor mga kapatid, si Victor Neri. Ngayon, magbigay tayo ng komentaryo sa kanyang sinasabi. Sabi niya na ang pari ay tao. Tapos, ako kumumpisal sa pari. Ang tanong, kanino kumukumpisal ang pari? Ang sagot ng teacher mga kapatid sa religion class nila noon, sa Diyos. Ngayon, ang conclusion ni Victor Neri, bakit na lang daw hindi siya dumiretso sa Diyos, mga kapatid? Okay? Ito ang sagutin natin ngayon. Una sa lahat, ang isang tao, mga kapatid, pag humingi ka ng tawad direct to God, kagustuhan mo yan. Pero, kung dumaan ka sa mga pari na sinugo ng Diyos, yan ang kagustuhan ng Diyos mga kapatid. Okay? Maliban na lang sa exemption. Ano ba yun? Halimbawa, mga marino, nasa dagat mga kapatid, isang buwan ang biyahe, walang pari. So, exemption to the rules na pwede tayong direct to God. But not to the extent mga kapatid, na gaya sa ibang mga protestante, na direct to God sila, at the same time, nireject nila ang utos, ang sugo ng Diyos mga kapatid, na sa ating confession, kailangang dadaan tayo ng pari. Alright. Ngayon, ano ba ang mga chapter and verse na gagamitin mga kapatid ng mga man-made churches laban sa confession doon sa mga pari? Una mga kapatid, basahin nila ang awit 60. Unahin natin mga kapatid ang awit 32 versikulo 5. Ito unahin natin. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. So maliwanag mga kapatid, sabi ng mga man-made churches na kailangan direct to God. Okay? Ngayon mga kapatid, sa 69 versikulo 5, ito ang sinabi mga kapatid ni David. Sabi niya, O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko,
at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Maliwanag mga kapatid na direct to God talaga. Ngayon, basahin nila mga kapatid ang San Marcos 2:7. Sabi nila dito na walang ibang makapagpatawad ng kasalanan maliban kundi ang Diyos lang. Okay. Bakit nagsalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa? Ang Diyos lamang. Kaya nga mga kapatid, ang konklusyon nila, bawal ang mga pari. Okay? Bawal ang mga pari mga kapatid. Una sa lahat mga kapatid, bago natin sagutin ang mga atake na yan. By the way, sa ating kaliwa, narito yung mga referensya natin, Bible mga kapatid. Pinaprepare natin para tuloy-tuloy yung Bible study natin mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kahit sa Lumang Tipan, nakaugalian ng mga Hudyo mga kapatid na pag humingi sila ng tawad, hindi direct to God, kundi idaan nila ito sa mga propeta, idaan nila ito sa mga pari mga kapatid. Okay? Halimbawa, mabasa natin sa Levitico mga kapatid, 4 versikulo 20. Pakinggan ninyong mabuti. Gayon ang gagawin niya sa toro, kung paano ang ginawa niya sa turong handog dahil sa kasalanan, ay gayon gagawin niya rito at itutubos sa kanila ng saserdote o pari at patatawarin sila. Mga kapatid, dumaan pa sila ng pari, tapos may paghandog pa. Levitico 4:31. At susunugin ng saserdote pari sa dambana na pinakasarap na amoy sa Panginoon at siya'y patatawarin. Kita niyo mga kapatid? Hindi lang basta-basta mga kapatid na direct to God. Ngayon mga kapatid, si David, mabasa natin sa 2 Samuel 12. Si David mga kapatid, yung sinasabi nila na direct to God sa awit, ayon sa 2 Samuel mga kapatid, yung sinasabi nilang direct to God, kailangan idaan sa propeta ng Diyos. Idaan mga kapatid sa sugo ng Diyos. Okay, basahin natin mga kapatid ang 2 Samuel. Alright, 12, versikulo 13 hanggang 14. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Okay? Inamin ni David doon kay Nathan, sabi niya, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Mga kapatid, sounds Catholic teaching. Diba tayong mga Katolik, humingi tayo ng tawad sa Diyos? Tapos ang pari mga kapatid ang magsasabi sa atin na pinatawad tayo? Ito mga kapatid ang tinatawag na in persona Christi. Ang marinig natin, boses ng pari mga kapatid, pero ang nagpapatawad sa atin, walang iba, si Kristo mga kapatid. Walang iba kundi ang Diyos. Okay. Ngayon, pagkatapos sabi ni Nathan, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Sino ang nag-confirm na si David pinatawad? Si Nathan mga kapatid. Si Nathan. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. Makikita natin mga kapatid na napatawad nga si David, pero si Nathan nagbigay din ng consequences. Ganon din mga kapatid sa ating mga kaparian. Kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng mga pari, na alam naman natin mga Katolik na bago tayo lalabas, ang mga pari natin mga kapatid magbigay sa atin ng ano ang dapat natin gawin, yung mga advice nila na napakaganda na mag-encourage sa atin, tapos mag-iwan sila sa atin ng dasal natin mga kapatid, na yun ay kabayaran sa ating paghingi mga kapatid ng kapatawaran doon sa Diyos. Okay? Sounds Catholic mga kapatid. 2 Samuel 12, versikulo 13, 14. Kahit si Saul mga kapatid, si Saul, na siya'y nagkasala, hindi siya
direct to God. Hindi siya protestante mga kapatid na hindi siya gaya ng mga ministro ni Manalo na direct to God mga kapatid. Kaya masasabi ko dito na si Saul mga kapatid ay may pagka-Catholic din. Basahin natin mga kapatid ang unang Samuel 15. Pakinggan niyo mga kapatid. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala, sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. Maliwanag mga kapatid na si Saul ay nagsabi doon kay Samuel na siya'y nagkasala. Ano ang sabi ni Saul mga kapatid doon kay Samuel? Ano ang sinabi ni Saul? Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. Maliwanag mga kapatid, ano ang sabi ni Saul? Doon kay Samuel, ipatawad mo ang aking kasalanan. Yan po mga kapatid, napaka-klaro ng teaching mga kapatid ng Iglesia Katolika. Ngayon, puntahan natin ang San Marcos 2:7. Ang San Marcos 2:7 mga kapatid, na yung nagsasabi na Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan, mga kapatid. Klaro na sinunod ng mga protestante, sinunod ng mga ministro ng mga INC mga kapatid 1914, ang aral ng mga Hudiyo na kaaway ni Kristo. Basahin natin mga kapatid sabi ng mga Hudiyo, mga Parsiyo, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpatawad ng mga kasalanan kundi isa? Ang Diyos lamang. Mga kapatid, ang ganitong klaseng argumento mga kapatid ay argumento ng mga protestante. Kaya ang sinunod ng mga protestante mga kapatid, lalo na sa mga ministro ni Manalo, ay ang mga Hudiyo. At hindi si Kristo mga kapatid. Okay, klaruhin natin. Mga kapatid, kahit tayong mga Katoliko, naniniwala naman na ang Diyos talaga ang magpatawad sa atin. Kaya lang, ang paraan mga kapatid sa paghingi ng tawad, kailangang idaan sa mga sugo ng Diyos, lalo na sa mga pari mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Jesus sa versikulo 10, datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng makasalanan. Ano raw? Ano raw mga kapatid? Ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Klaro mga kapatid, na si Kristo mga kapatid, siya ang Diyos na nagkatawang tao, meron siyang otoridad. Meron siyang kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, pakinggan ninyo ang sunod na talata na babasahin ko sa inyo mga kapatid. Pakinggan nyo mabuti. Ano ang nangyari sa otoridad na yun na nakay Kristo mga kapatid? Diba si Kristo meron siyang kapamahalaan, meron siyang otoridad na magpatawad? Ano ang ginawa niya nito? Sinasarili ba niya ito mga kapatid? Yung otoridad na yan, sinasarili ba niya? Mga kapatid, basahin natin ang San Mateo 9:6. Datapwat upang malaman ninyo, San Mateo 9:6. Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sa versikulo 8 mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti. Datapwat, nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila. At kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. Klaro mga kapatid. At kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. Mga tao, mga kapatid. Ibig sabihin, si Kristo has an authority to forgive sin. Pero yung otoridad na yan,
na magpatawad sa mga kasalanan, mga kapatid, ay ibinigay niya sa mga tao. Sinong mga tao, mga kapatid, ang kanyang binigyan? Basahin natin, mga kapatid, ang San Juan. Okay, San Juan 20. Dito tayo sa computer, sa laptop natin, mga kapatid, kasi klaro basahin. San Juan 20, 22, 23. Pakinggan ninyong mabuti, mga kapatid. At nang masabi niya ito, sila'y hininghan niya at kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Maliwanag, mga kapatid, ang otoridad na magpatawad sa mga kasalanan ay ibinigay ni Kristo doon sa kanyang mga apostol. At ang mga apostol, mga kapatid, pare. Okay? Basahin natin ang San Juan 20. Isama natin ang 21, mga kapatid, para klaro. San Juan 20, 21. Isama natin. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din sinugo ko kayo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, sinusugo ko rin kayo. O ito, mga kapatid. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Klaro, mga kapatid. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kapatid. Klaro ang binasa natin na si Kristo, mayroon siyang kapamalaan na magpatawad sa mga makasalanan at ito ay ibinigay sa kanyang mga apostol. At ang pinatawad ng mga apostol na kasalanan na pinatawad ng mga apostol ay pinatawad sa langit. Ang hindi pinatawad ng mga apostol ay hindi pinatawad sa langit, mga kapatid. So maliwanag na ang paghingi ng tawad sa Diyos, mga kapatid, kailangang dadaan sa pari. Kailangang dadaan sa pari, mga kapatid. Bakit? Iba kasi yung direct to God kaysa dadaan ka ng pari. Kung halimbawa, ikaw ay isang ama, tapos nirape mo yung anak mo, okay lang kasi direct to God eh. Madali lang sabihin, mga kapatid, sa Diyos, direktamente. Pero subukan mong isabi yan, mga kapatid, sa pari. Medyo sa tingin ko, mga kapatid, may kahihiyang kunti. Di ba? Iba kasi yung sinasabi mo doon sa isang tao na binigyan ng otoridad ng Diyos, mga kapatid, na nakikinig sa iyo. At the same time, masarap din kasing pakinggan na sinasabi sa mga pari na binigyan ng Diyos ng otoridad, anak, pinatawad ka. Napakaganda, mga kapatid. At saka, ang mga pari magbigay ng mga advice kung ano ang dapat mong gawin. Ipaalam sa iyo kung gaano ka laki ng iyong kasalanan. Humingi ka ng tawad sa pari, nakapatay ka, mga kapatid. Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta, mga kapatid. Kaya ito ang punto ng Diyos, mga kapatid, kung bakit ang Diyos itinatag ni Kristo, mga kapatid, yung kumpisal, yung confession. Kasi nga, mga kapatid, bakit mag-direct to God ka samantalang alam ng Diyos kung ano ang kasalanan mo? Isa ito sa mga punto, mga kapatid. Bakit mag-direct to God ka samantalang alam ng Diyos ang kasalanan mo? Doon mo ipaalam ang kasalanan mo sa isang tao na hindi niya alam. Then, kung ano man ang pinatawad ng isang pari ay pinatawad ng Diyos. Ang hindi pinatawad ng mga pari ay hindi pinatawad ng Diyos, mga kapatid. Tanong ko sa mga iglesia ni Manalo, mga ministro ni Manalo. Tanong ko sa mga protestante. Tanong, sang-ayon ba kayo sa San Juan 20, versikulo 21, 22, 23? Nasabi ni Jesus
Ang inyong pinatawad sa lupa ay pinatawad sa langit. Ang hindi ninyo pinatawad sa lupa ay hindi pinatawad sa langit. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Jesus o hindi? Sigurado ako mga kapatid, sang-ayon sila kasi nababasa eh. Sunod na tanong, sino ang mga member ninyo na humingi ng tawad sa ministro ninyo? Sinong mga member ninyo na humingi ng tawad sa pastor ng born again, pastor ng baptist mga kapatid? Sinong mga member ninyo na humingi ng tawad sa inyo? Upang sila din naman ay patawarin ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Mga kapatid, ang tanong na yan mga kapatid, kailanman hindi pa nagawa yan, maliban na lang sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mga kapatid, sana sa topic natin ito, marami tayong natutunan. Kung ano man ang natutunan natin mga kapatid, pag-aralan natin. Tapos, ituro din natin sa iba mga kapatid. Okay? Ituro din natin sa iba. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Brad Steve Ibuti. To God, all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.